Posible bang pumuti at pumantay ang kutis kahit senior na ako? At kaya ko bang gawin ito ng ligtas at simple lang sa bahay? Marami sa atin ang lumaki sa init ng araw. Naglalakad sa palengke, nagbabantay ng apo sa labas. Nagluluto sa kusina at madalas napapabayaan ang balat. Dumarating ang panahon na ang mukha, leeg, braso at kamay ay hindi pantay ang kulay. May mga mansang parang hindi mawawala at mas dumidilim kaysa dati. Heto ang hamon ko sa iyo sa unang segundo. Isipin mong kaya mong pundaran ang balat mo ng tatlong simpleng ugali, araw-araw at dahan-dahang sumisilip ang liwanag sa loob ng ilang linggo. Hindi ito milagro at hindi rin mamahaling bote. Ito ay tamang ritmo na bagay sa katawan mo, sa budget mo at sa pangaraw-araw na galaw mo. Kung handa ka, hawakan mo ang pag-asa at sabayan mo ako sa isang rutinang ligtas, simple at makabuluhan para sa seniors. Unahin natin ang pinakaimportanteng ugali na madalas nalalampasan. Protection laban sa araw. Kapag ang tanong ay paano pumuti, ang unang sagot ay paano ihinto ang patuloy na pagdilim. Ang araw ang pangunahing dahilan ng pangingitim, pamumula at paglitaw ng pekas at melasma. Kaya araw-araw kahit maulap o kahit nasa bahay lang ngunit malapit sa bintana, ugaliin ang anino, sombrero na malapad ang gilid at payong kapag lalabas. Ang pinakamadaling panangga ay simpleng telang mahangin na long sleeves kapag maglalakad sa oras ng tindi ng sikat. Sa mukha, leeg at kamay, ilagay ang sunscreen tuwing umaga at ulitin kapag mabibilad muli. Ang layunin ay bawasan ng diretsyong tama ng araw sa balat para makapagpahinga ang pigment na nagdudulot ng pangingitim. Kapag nabawasan ng stimulus, mas madali nating mapapantay ang kulay sa paglipas ng mga linggo. Pangalawa, alagaan ang banayad na paglinis at maingat na pag-alis ng tuyo at luma na balat. Sa edad, mas nagiging tuyo at maramdamin ang balat, kaya hindi bagay ang madiin na pagkuskus o matapang na sabon. Kapag nairita, lalo lang namumula at umiitim ang parte na yon. Sa umaga at gabi, gumamit ng maligamgam na tubig at mild na sabon na hindi masangsang at hindi nakakabanat. Tapik tuyo lamang gamit ang malinis na tuwalya. 1 beses o 2 beses sa isang linggo, mag-exfoliate ng banayad. Kung gusto mo ng natural, pwedeng gumamit ng lutong oatmeal na pinino at hinaluan ng kaunting tubig upang maging paste. Sa kadahan-dahan ni masahe sa pisngi at noo, huwag sobrahan ng diin. Ang layunin ay tanggalin ng manipis na patong ng tuyong balat para mas kuminis ang pakiramdam at mas tumalab. Ang ilalagay mong moisturizer o serum, kapag mas maayos ang palitan ng balat, mas madaling makita ang liwanag. Pangatlo, subukan ang rice water bilang pangbanlaw sa huli. Praktikal ito at madaling gawin sa kusina. Kapag naghugas ka ng bigas, itabi ang malinaw na pangalawang hugas at ilagay sa malinis na lalagyan. Palamigin muna. Pagkatapos maglinis sa hapon o gabi, ibuhos ng dahan-dahan sa mukha at braso. Hayaang dumaloy sa loob ng ilang segundo sa kabanlawan ng kaunting tubig o patuin lang depende sa pakiramdam ng balat mo. Maraming nanay ang matagal nang gumagawa nito. Bagaman hindi ito milagro, nakakatulong ito sa malambot at preskong pakiramdam at sa hitsurang mas buhay. Laging tandaan ang pagsubok sa maliit na bahagi ng balat kung sensitibo ka. Kapag may pangangati o hapdi, huwag ituloy at bumalik sa simpleng routine. Gusto kong ikwento si Aling Nena, edad 70 at 2. Tindera sa gulayan tuwing umaga. Ang reklamo niya noon ay hindi pantay ang pisngi at nangingitim ang likod ng kamay. 3 bagay ang binago niya sa unang buwan. Una, araw proteksyon tuwing lalabas, sombrero at payong at simpleng long sleeves. Pangalawa, banayad na paghuhugas tuwing umaga at gabi at walang madiing kuskus sa paliligo. Pangatlo, rice water banlaw tuwing hapon pagkatapos mag-alaga ng halaman. Sa unang linggo, napansin niyang hindi na agad namumula ang pisngi kapag naiinitan. Sa ikatlong linggo, mas kinis ang pakiramdam at hindi na matingkad ang mancha. Sa ika-6 na linggo, mas pantay ang kulay at mas kampante. Siya na itaas ang kamay kapag nagbibigay ng sukli. Hindi dramatic pero totoo at ligtas ang progreso dahil consistent ang ugali at banayad ang paraan. Bakit ba napakahalaga ang maingat na simula? Dahil ang balat ng seniors ay parang halaman na maselan sa lupa at araw. Kapag inabuso, mabilis magreklamo. Kapag inalagaan, tahimik na gumaganda. Ang disiplina sa proteksyon laban sa araw ang bubong na sasalo sa init. Ang banayad na paglinis ang walis na nagtatanggal ng alikabok ng araw-araw. Ang rice water ang dagdag na banlaw na nagbibigay ng pakiramdam na malinis at presko. Sa 3 ito pa lang, marami ka nang magagawa para makita ang liwanag na hinahanap mo at para mabigyan ng pahinga ang balat na matagal nang nagtatrabaho para sa'yo.
Ngayon, baka nagtatanong kailan? Papasok ang mga ilalagay na tumutulong magpaliwanag at magpantay. Diyan tayo tutuloy sa susunod na bahagi. Pag-uusapan natin ang tamang moisturizer at ang dalawang paboritong sangkap ng maraming doktor at nurse dahil sa visa at pagkamahinahon sa balat lalo na sa edad. Hahawakan kita sa kamay. Hakbang-hakbang, walang pagmamadali at may malinaw na direksyon para hindi ka malito sa dami ng payo sa internet. Habang tinutuloy mo ang simpleng pundasyon na ito araw-araw, mas nagiging handa ang balat sa susunod mong hakbang sa pagpapantay at pagpapaliwanag. Bago tayo lumipat, alalahanin natin ang totoong target. Ang salitang pumuti ay madalas gamitin, pero ang mas mahalaga para sa atin ay pantay na kulay, malinis tingnan at buhay ang kutis. Iyon ang tunay na ganda na bagay sa edad. Kapag may tiwala ka sa salamin, mas gumagaan ang pakiramdam sa buong araw, kaya kapit ka lang uminom ng kaunting tubig. Huminga ng malalim at ihanda ang sarili sa susunod na hakbang. Tuloy tayo sa mga ilalagay na makakatulong sa liwanag ng balat ng ligtas at abot kaya. May isang mahalagang paalala bago ka magpatuloy. Lahat ng bagong hakbang lalo na kapag may ilalagay sa balat. Subukan muna sa maliit na bahagi ng panga o sa loob ng braso sa loob ng 2 araw. Kapag may hapdi na hindi nawawala, matinding pamumula o pangangati, ihinto agad at bumalik sa pinakasimple mong routine. Huwag ding kakalimutang uminom ng sapat na tubig. Maliit na bagay pero malaking tulong sa kalinisan ng balat araw-araw. Comment puti ngayon. Kapit tayo sa momentum dahil dito napapasok ang mga ilalagay na makakatulong, magliwanag at magpantay. Ang tanong na lagi kong naririnig ay ito. Ano ang ligtas at simple para sa seniors? Na hindi masakit sa bulsa at hindi masakit sa balat? Ang sagot ay hindi kailangang komplikado. Itayo natin sa 3 haligi. Moisturizer para sa tibay ng harang ng balat. Niacinamide para sa antayan at kalma at vitamin C para sa liwanag at proteksyon. Kapag maayos ang 3 ito, mas mabilis mong makikita ang epekto dahil may pundasyon at may gabay ang bawat pahid. Naitsiyang kombinasyong dahil bait sa edad at may saysay sa pang-araw-araw na buhay. Simulan natin sa moisturizer dahil ito ang kadalasang kulang sa routine ng maraming lolo at lola. Kapag tuyo ang balat, mas halata ang gaspang at mas madaling magmukhang maputla o maitim ang ilang parte. Pumili ng simple at magaan na may glycerin, hyaluronic acid o ceramides. Ilagay sa umaga at gabi habang bahagyang mamasapa pa ang balat para makulong ang tubig sa ilalim. Sa leeg at kamay, magdagdag ng pahid dahil sila ang unang nahaharap sa araw at sabon. Mapapansin mo sa 2 linggo na mas kumikinis, ang pakiramdam at mas komportable ang balat kahit mainit ang panahon o malamig ang hangin ng gabi. Isunod natin ang niacinamide, isang sangkap na kilalang mahinhin pero matiyagang tumutulong. Nakakabawas ito ng pamumula. Tumutulong sa pagkakapantay ng tono at nagbibigay ng dagdag suporta sa harang ng balat. Para sa seniors, mas mabuti ang mababang konsentrasyon at dahan-dahang pagpasok sa routine. Ilagay tuwing gabi pagkatapos maglinis at bago mag-moisturizer. Kung gusto mo ring gamitin sa umaga, maaari. Ngunit laging isabay ang sunscreen kapag lalabas. Huwag mong pagsabayan ang maraming bagong produkto sa iisang linggo para madaling matukoy kung alin ang hiyang at kung alin ang dapat bawasan. Kasunod ang vitamin C, ang kaibigan ng liwanag. Nakakatulong ito laban sa dulot ng araw at polusyon at nagbibigay ng sariwang ningning sa balat. Sa umaga mo ito ilagay, manipis lang at saka mag-moisturizer at sunscreen. Kung may sensitibong balat, pwedeng umpisahan sa ilang beses lang sa 1 linggo at dagdagan kapag kumpiyansa ka na. Ang mahalaga ay hindi bilis kundi hinhin at consistency. Sa loob ng 4 hanggang 6 na linggo, mapapansin mong mas buhay ang kulay at mas masaya ang itsura sa salamin, lalo na kung sabay ang tamang tulog at maayos na pagkain. Ngayon, paano ang katawan? Madalas nating kalimutan ang braso, siko, tuhod at binti na pareho lang namang nakikita ng araw at nakakaranas ng ngalitan. Gamitin ang parehong prinsipyo, banayad na linis, paminsang banayad na exfoliation, at araw-araw na lotion. Kung may budget, pumili ng lotion na may niacinamide. Kung wala, simpleng moisturizer pa rin ang bida. Sa tuhod at siko, iwasan ang panlalapagin sa magaspang na sahig at dagdagan ng masahe habang nilalagyan ng lotion pagkatapos maligo. Sa kamay na laging hinuhugasan, magpahid ng hand cream matapos maghugas para hindi toyo at hindi mabilis mangitim. May kwento ako tungkol kay Mang Dado, edad 70 at 4 na jeepney driver dati at ngayon ay tindero ng prutas.
Nasunog ang balat sa mga nakaraang taon at nag-aalala siya sa hindi pantay na kulay sa batok at braso. Hindi siya sanay sa daming bote kaya 3 bagay lang ang pinagawa ko. Moisturizer sa umaga at gabi. Niyay namide. Serum sa gabi sa batok at braso at sunscreen tuwing lalabas para mamili sa palengke. Sa unang 2 linggo, ang napansin niya ay mas komportable ang pakiramdam at hindi madaling mangati. Sa ika-6 na linggo, mas pantay ang kulay sa batok at hindi na halatang hati ang tono sa manggas. May dagdag pang praktikal na paalala para hindi ka malito sa pagkakasunod. Matapos ang paglilinis, unahin ang manipis at parang tubig na produkto. Sunod ang mas malapot. Huling ilagay ang moisturizer at sa umaga ay tapusin sa sunscreen. Kapag may bagong produkto, subukan muna sa loob ng braso o sa gilid ng panga sa loob ng 2 araw. Kung walang kakaibang reaksyon, saka mo ito isali sa buong mukha. Para sa budget, piliin ang maliit na bote muna. Mas mahalaga ang tama at tuloy-tuloy na paggamit kaysa pagbili ng marami sabay-sabay at mauuwi lang sa aparador. Importante ring banggitin ang usapan tungkol sa gamot at karamdaman. May mga iniinom tayong maintenance na maaaring magpasensitibo sa araw ang balat o magdulot ng pagkatuyo. Kaya mas lalo nating kailangan ang sombrero at payong at mas banayad na produkto. Kapag may sugat na hindi naghihilom, mansang mabilis lumaki o pangangating lumalala, kumonsulta agad sa doktor. Ang natural na paraan ay para sa pangaraw-araw na pag-aalaga. Kung may hinalang kondisyon sa balat, mas mainam ang propesyonal na gabay. May ilang maling akala na gusto kong ituwid. Una, hindi totoo na kung mas mahapdi ay mas mabisa. Sa edad, mas mainam ang tahimik na pag-usad kaysa biglang arangkada. Pangalawa, hindi mo kailangang gumastos ng malaki. Ang disiplina sa araw proteksyon at moisturization ang may pinakamalaking balik. Pangatlo, hindi mo kailangan ng 10 hakbang. 3 hakbang na tuloy-tuloy ay mas mabisa kaysa 10 hakbang na panakanaka. Kung nakikinig ka habang nasa kusina o pauwi mula palengke, tandaan mo ito. Sa umaga, linis vitamin C, moisturizer, sunscreen. Sa gabi, linis niacinamide moisturizer. Sa katawan, banayad na sabon at lotion araw-araw. Sa kamay, hand cream pagkatapos maghugas. Kung nalito ka, balikan mo lang ito at gamitin bilang gabay sa 1 linggo. Kapag naging ugali, hindi mo naiisipin parang pagsipilyo lang. Handa ka na bang dalhin ang pag-aalaga mula balat papunta sa loob? Sa susunod na bahagi, pag-uusapan natin ang pagkain, tubig, tulog at stress. Dahil kapag maayos ang loob, mas madaling kuminang ang labas. Bibigyan din kita ng mga halimbawa ng murang ulam at merienda na kayang isali sa pangaraw-araw. Gagawin nating totoo at kasya sa bulsa para hindi ka mabitin at hindi ka mag-aalala kung kakayanin ng budget. Bago tayo magtuloy, huminga ka muna ng malalim at pakinggan ng katahimikan ng ilang segundo. Ang pag-aalaga sa sarili ay hindi lang tungkol sa balat. Ito ay tungkol sa paggalang sa katawan na nagsilbi sa ng maraming taon. Karapat-dapat itong pahinga at proteksyon. Tuloy tayo sa loob ng katawan kung saan nagsisimula ang sigla na kusang umaakyat sa pisngi at sa ngiti. Salamat sa tiyaga at tiwala. Comment pantay balat. Ngayong naitayo mo na ang pundasyon sa ibabaw ng balat, dalhin natin ang liwanag mula loob palabas. Ang kutis ay salamin ng paraan ng pamumuhay. Kapag ang plato ay puno ng kulay, ang balat ay mas nagiging maaliwalas. Unahin natin ang prutas at gulay na madaling mahanap. Kalamansi at dalandan. Para sa vitamin C, papaya, bayabas at pinya para sa dagdag sigla. Kamatis at kalabasa na. May kaunting mantika para sa mas maayos na pag-absorb ng sustansya. Sa isda, piliin ang sardinas at bangus na kayang kainin ng maraming pamilya. Kung may malunggay, isama sa sabaw at ginisa. Ang mga ito ay kaibigan ng balat dahil tumutulong sa pagbuo ng collagen at sa pag-alis ng pakiramdam na maputla at pagod. Para gawing praktikal, heto ang mga ideya na kayang isingit sa normal na araw. Sa almusal, lugaw na may hiwa ng itlog at pinitpit na malunggay kung meron at pisil ng kalamansi sa gilid. Sa tanghali, ginisang munggo na may kalabasa at kaunting isda at ilang hiwa ng papaya matapos kumain sa merienda. Bayabas o saging na saba o maliit na mangkok ng kamote kung gusto mo ng mainit. Sa hapunan, sinigang na isda na marami ang gulay at ilang kutsarang kanin ayon sa payo ng doktor kung may diabetes. Kung nagtitipid, pumili ng gulay sa panahon sa palengke dahil mas mura at mas sariwa. Kung mahilig sa kape, subukang ilayo sa oras ng tulog at uminom ng tubig bago at pagkatapos. Ang maliliit na hakbang na ito ay parang patak na unti-unting bumubuo ng ilog ng magandang gawi. Tubig ang susunod na bida.
Kapag kulang sa tubig, mas mabilis magmukhang maputla at magaspang ang balat. Sa halip na uminom ng biglaan, subukan ng maliliit na lagok kada oras. Kung may alinlangan dahil sa kondisyon sa puso o bato, sundin ang payo ng doktor. Ngunit sa pangkalahatan, ang regular na sipsip ng tubig ay nakakatulong sa mas sariwang itsura. Maaari ring gumamit ng simpleng basong may guhit para makita kung ilan na ang naiinom sa maghapon. Kapag sapat ang tubig, mas komportable ang pakiramdam at mas nagiging kalmado ang balat kahit mainit ang panahon. Pag-usapan natin ang tulog. Ito ang libreng pampaganda na pinakamadalas nating napapabayaan. Kapag kulang sa tulog, tumataas ang stress at nagiging maputla o maitim ang ilalim ng mata. Magtakda ng oras ng pahinga at gumising sa halos parehong oras araw-araw. Iwasan ng maliwanag na ilaw ng telepono bago matulog. Kung hirap makatulog, subukan ang banayad na Venetian, blinds o kortina na nakakabawas sa ilaw sa gabi at nagpapapasok ng sinag sa umaga, isang maikling warm na paligo o paglublob ng paa sa maligamgam na tubig bago matulog ay nakakatulong din. Kapag mas maayos ang tulog, mas gumaganda ang tono ng balat at mas tahimik ang ritmo ng buong katawan. Stress management ang kasama ng tulog. Kapag laging aligaga ang isip, sumisigaw din ang balat sa pamamagitan ng pamumula o pangingitim sa ilang parte. 5 minuto ng malalim na paghinga tuwing umaga ay pwedeng maging pagbabago. Umupo ng tuwid, pumikit at huminga ng mabagal habang binibilang sa isip. Maglakad sa maaliwalas na oras. Tumingin sa langit at pasalamatan ng katawan. Ang simpleng ritual na ito ay parang hamog sa damo. Hindi halata agad pero nagbibigay ng basang sigla na sinasalo ng balat buong maghapon. May nagtatanong din tungkol sa mga supplement. Kung may budget, maaari ang simpleng vitamin C araw-araw kung pinayagan ng iyong doktor. Ngunit tandaan na hindi ito kapalit ng prutas at gulay. Mas mahalaga ang pagkain na totoo at sariwa. Kung limitado ang pera, unahin ang gulay sa palengke kaysa kapsula. Kung may iniinom kang maintenance, tiyaking walang salungatan bago ka magsimulang uminom ng kahit anong dagdag. Usok at polusyon ay mga tahimik na kalaban. Kapag galing sa labas, banlaw agad ang mukha at braso para alisin ang alikabok at pawis. Sa pagluluto, kung kaya, buksan ang bintana o exhaust para hindi maipon ang usok sa kusina. Iwasan ang mahabang oras sa tabi ng apoy nang walang proteksyon dahil ang init at usok ay pwedeng magdagdag ng pangingitim at panunuyo. Sa mga panahong maalikabok ang hangin, magbasa ng panyo at ipahid sa noo at leeg para hindi manatili ang dumi sa balat. Maliit na gawi, malaking tulong. May isa pang mahalagang salik, banayad na ehersisyo. Kapag dumadaloy ang dugo, mas madali ang paghatid ng sustansya sa balat. Pwede ang maikling lakad sa umaga, banayad na pag-unat ng braso o ilang minuto ng pag-akyat baba sa hagdan kung kaya. Hindi natin kailangang mapagod ng sobra. Ang kailangan ay regular na paggalaw na ginagalang ang tuhod at likod. May mga lolo at lola na nag-aalaga ng halaman araw-araw. Iyon mismo ay ehersisyo at pahinga ng isip. Kapag mas payapa ang loob, mas nagiging gaan tingin sa sarili at mas kumbinsido kang ipagpatuloy ang routine. Ngayon, pag-usapan natin ang mga dapat iwasan. Huwag tatangkilik ng kung ano-anong pamuti na hindi malinaw ang pinanggalingan. Kapag walang label, kakaiba ang amoy o sobrang nangakong instant umiwas. Ang ilang bawal na produkto ay maaring maglaman ng sangkap na masama sa atay at bato at nagdudulot pa ng pangmatagalang pinsala sa balat. Kung gusto mong gumamit ng mas malakas na gamot para sa matinding pekas o melasma, gawin ito sa ilalim ng gabay ng doktor. Hindi lahat ng nakikita sa social media ay para sa'yo. Piliin ang ligtas at tiyak. Sa yugtong ito, kumpleto na ang 7 hakbang na natural at simple. Protection laban sa araw. Banayad na linis at maingat na exfoliation. Rice water bilang banlaw kapag akma sa'yo. Moisturizer para selelyo ng tubig. Niacinamide para kapantayan at kalma. Vitamin C para liwanag at proteksyon. At pag-aalaga mula sa loob sa pamamagitan ng pagkain, tubig, tulog, paghinga at banayad na galaw. Hindi ito paandaran ng bilis kundi pagbuo ng ugali. Kapag araw-araw itong ginagawa, unti-unting lumilitaw ang kapantayan at sigla na matagal mong hinahangad. Sa maiksi at malinaw na buod, ito ang kailangan mong tandaan habang isinasara natin ang bahaging ito. Araw ang pangunahing kalaban, kaya payong at sombrero at sunscreen ang araw-araw na kaibigan. Banayad lagi ang kalinisan at pag-alis ng tuyo na balat. Moisturize tuwing umaga at gabi. Piliin ang niacinamide at vitamin C kung babagay sa iyo.
Pagandahin ang pinggan at ayusin ang tulog at hininga. Kapag may kakaibang reaksyon, itigil at bumalik sa simple. Kapag may alalahanin, humingi ng payo sa doktor. Then parent, parade sa digtas na pag-unlad. Habang hinahayaan mong lumubog sa isip mo ang lahat ng ito, nawa ay maramdaman mong hindi ka nag-iisa. Libo-libong seniors ang unti-unting nagbabago ng gawi at nakikita ang ginhawa sa salamin. Sa susunod na bahagi, bibigyan kita ng eksaktong araw at gabi na routine na madaling sundan. Kasama ang hamon para sa unang 7 araw para matulak ka sa consistency. Titingnan din natin ang inaasahang oras bago makita ang resulta upang hindi ka mawalan ng loob at para alam mo kung kailan magpapacheck kung kinakailangan. Ngayon, comment ligtas simple. Handa ka na bang gawing malinaw at madali ang bawat hakbang? Isusulat ko dito ang araw at gabi na routine na kayang sundan ng isang abalang senior na gustong makita ang tunay na resulta. Isipin mo itong parang simpleng sayaw. May unang hakbang, may kasunod at inuulit araw-araw hanggang maging natural. Kung makalimutan mo minsan, huwag mong sisihin ang sarili. Babalik ka.